nangyari ho na sabi nyo nga naging negosyo na itong laban na bawi na testimonya. Kung hindi po ba ito ma-address, baka maging lucrative business kung sabi nyo nga po, 40-40 vision o doble kita ng sangkot ho dito sa laban bawi testimonya. Yeah, dapat talaga magkaroon ng leksyon yung mga nagsasagawa niyan. Dahil may batas naman tayong sumasaklaw dyan. Yung perjury, ito yung nasa revised penal code. Pero ito, na-amendahan na. Remember, noong nag-hearing kami doon sa EJK, tapos sina Arturo Las Cañas, sina Matubato, nagbalibaligtad ng kanilang mga salaysay. So nagrekomenda yung committee noon. Ako rin ang chairman noon ng public order. Nagrekomenda kami na dapat increase yung penalty sa mga sa perjury, yung mga nagpe-perjure. At increase nga ito, naging kasi dati parang slap on the wrist. Parang prison correctional, 1 month to 1 year, parang gano'n eh. So hindi natatakot. Ito, na-increase na ito sa RA 11954, naging prison mayor, no? 6 years and 1 day to 12 years, pero nakalagay doon minimum period. So 6 years and 1 day to 8 years. So yun. So hindi pa rin po natatakot kahit ho na-amend na itong batas sa laban ho sa perjury? Kasi walang natutuloy ang kasuhan eh. Kasi ang usapin ngayon, halimbawa, ang prejudice dito, si dating Speaker Romualdez. So, ang tanong, magpapail ba ng perjury case o kaya violation ng RA 11954 si dating Speaker Romualdez against Gutesa and those who induced, yung nag-induce kay Gutesa para mag-perjure. Ibig sabihin, yung subornation of perjury. Sino yung nagsuborn sa kanya? So lumalabas sa, kung titingnan natin na ebidensya, yung takbo ng pangyayari, nangyari ito nung pagdinig ng Blue Ribbon Committee na maliwanag naman kinukoach ni Senator Marcoleta. So isa siya sa pwedeng kasuhan ng subornation of perjury. So, ba't duda ho kayo na magpa-file ng kaso si dating Speaker Martin Romualdez? Kukwestiyonin niya yung credibility ni Gutesa. Ngayon, pabor sa kanya dahil nag-recant, siya na yung pinapaboran dahil nire-recant na yung kanyang testimonya. Pero sa aking tingin, sa pananaw ko ito, na isang guning ko sa mga ibang abogado rin, na baka makatulong din sa kanya dahil ang kanyang, ang focus naman ng kanyang kasong perjury kung sakali magpapile siya, yung unang salaysay, yung sinasabing suborned na perjurious statement o perjured statement ni Orly Gutesa. Yung binasa ho doon sa Blue Ribbon hearing. Call nila yun kasi public hearing yun eh. Kitang-kita naman natin na, di ba, kinukots na sundan mo lang yung binabasa mo, yung mga gano'n, etc. Pero dito sir, dalawa yung partido na pwedeng kasuhan. Yung isa, yung na-encourage na gumawa ho ng maling testimonya at may kaso rin para sa mga nanghikayat sa kanya o namilit sa kanya na gumawa po ng maling testimonya. Totoo yun. Yun yan, subornation of perjury yun. Ang hindi ko, kasi doon sa 11954, hindi na pasamang na-amend yung subornation. So ang hindi ko lang alam kung yung penalty ba na in-increase do sa perjury, yung tao mismo na nagsagawa ng perjured statement, makikerried din ba yon do sa nagsuborn? So siguro sa prinsipyo ng sa doktrina ng conspiracy, po pwedeng interpret na kung ano yung parusang itinaas do sa nagperjure, yun din na maging parusa doon nagsuborn. So dito ho sa nangyari sa kaso ni Orly Gutesa na nag-recant nga, bukod sa kanya, may posibleng haraping kaso po yung kanyang itinuturo na umano'y nagturo sa kanya, nag-quote sa kanya, na gawin po yung maling testimonya na yon. At ito po ay si dating si Senator Rodante Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor. Tama yun. Kung magpapile yung, actually pwede mag-file dyan, either yung na-prejudice na tao, si dating Speaker Romualdez, or kung sino yung, kasi public crime yan eh. Kung sino yung mag-enforce ng batas, pwede rin doon manggaling ang complaint. So pwede pong mag-initiate nito ang Office of the Ombudsman, sir? Pwede. Pwede rin yung DOJ. Kasi sila yung nagpapatupad ng mga batas, pwede sila mag-initiate ng pagsasagawa ng
ng pag-file ng o pagsasagawa ng preliminary investigation sa kasong perjury laban doon sa mga tao na involved. At sang-ayon kayo, Senator Lacson, na ipaubayan na itong kaso na ito ng pagbaligtad ng testimonya o pagbaligtad nitong ilang mga sundalo na nagpakilala ng mga Maleta Boys, na ipaubayan na lang po ito sa Ombudsman. At wag na itong pakialaman ng Senate. Nandun kasi yung kaso kasi ang pinag-ugatan niyan, di ba, yung anti-graft, tapos yung money laundering, kung ano ng mga kaso na hinahawakan ng Ombudsman. Pero yung sinasabing 25 ba yun na nag-recant, ang nirecant lang naman yata noon yung salaysay nila sa Club Pilipino, wala naman yata silang mga sinumpaang salaysay. So hindi sila makakasuhan ng perjury just in case, except yung 3 doon sa 4, di ba, yung 4 na sinasabing nag-recant, 3 lang naman yung ang kasama doon sa 8. Remember, originally 8 yung nagbigay ng individual affidavit sa Ombudsman. Out of the 8, 2 lang doon ang nag-recant. Yung isa doon hindi naman kasama sa 8, nasa labas ng 8 yon. So yun ang istorya. So sir, dito sa mga pangyayari nito, may mga nangangamba na baka daw wala nang makasuhan ng mga big fish o mga pwede daw mastermind sa flood control anomalies. Sa tingin nyo, itong ganitong pag-recant ng mga sundalo, maaaring magbunga ng ganong consequences, or hindi ito magiging dahilan para hindi na mapanagot yung mga tunay na sangkot sa flood control anomalies? Hindi naman kasi ako privy do sa kung ano yung hawak na ebidensya ng Ombudsman. So mahirap magkomento tungkol dyan. Pero ang alam natin, tuloy-tuloy naman yung pagsisikap ng Ombudsman na magsagawa ng kanilang tinatawag na either fact-finding investigation, preliminary investigation, tungo sa pagpapile ng information sa Sandigan Bayan. So abangan na lang natin kung ano yung mangyayari. Pero I don't think isap kasi alam mo sa nangyaring itong habagat, yung sunod-sunod na parang parang may intervention sa itaas na nire-remind yung mga Pilipino. May divine intervention. Oo, parang ito yung naging bunga. Parang pinamumukha sa atin, huwag kayong bibitaw. Kasi ito na nga yung naging bunga ng mga pagnanakaw, yung mga kinawat ng mga salbahe, yung mga mandarambong sa public funds. So parang ganun kung i-interpret natin, dahil medyo nakakalimutan na ng publiko Tapos biglang rumagasa itong mga bagyo, mga pag-ulan, inundation at lahat. So nagalit na naman yung publiko kasi naalala nila yung ginawa ng mga nakaraang taon. Oo nga, marami akong napapanood na talagang galit yung mga kababayan natin, nalubog sa tubig baha yung kanilang mga bahay, na sinasabi nilang, nakakatulog pa ba kayo? Neto, nalubog kami sa tubig baha. So sabi niyo nga sir, gumastos na about 2 trillion, almost 2 trillion ang government sa nakalipas na 15 taon, pero matindi pa rin yung problema sa baha. So under proposed 2027 budget, hingan niyo po muna ng master plan po ba para sa flood control program ang DPWH, MMDA at mga LGUs bago po aprubahan yung mga hinihingi nilang pondo para sa flood control? Meron na naman doong 107 billion na para sa flood control. Ang isang pwedeng tanong, bukod doon sa master plan, kasi ang alam ko, panahon pa ni President Pinoy, nag-craft na ng master plan si Secretary Babes Singson, di ba? Na sinabi naman niya, walang nangyari kasi pagkatapos ng termino ni Pinoy, parang nabaliwala na yon. So, yun, kung gagastos na naman tayo ng 107 billion, at yung gagastos na yun, pang-kumpone doon sa mga defective na flood control at saka yung slow protection, flood mitigation, parang, kakalimutan, tatakpan na lang natin yung mga maling ginawa o yung mga ghost, dahil gagastusan na ng gobyerno, kailan tayo matatapos? So, kailan talaga, tanungin yung kinaukulan, saan yung gagamitin na naman itong 107 billion na ito? Tapos, nasaan yung master plan nyo? Kung tapal-tapal na naman, guguhudan naman yan. At sa nakikita natin sa mga news reports, kasi malaki talaga yung role ng media, kasi kayo naman yung nasa ground, kayo nagpapamukha rin sa publiko na eto yung resulta. May napanood nga ako na, I think, sa bandang Bataan, na yung kalsada mismo,
yun ang guguho. Hindi naman flood control yun. Pero dahil dinalo yun ng tubig papunta doon sa ilalim, nabuko tuloy na wala siyang suporta na galing sa baba. So, nagmungkahi nga ako na siguro kung merong association yung mga civil engineers o sila, mag-big kiss kamay sila para makialam na rin sila pag may maganyang media reports o kaya na-report sa kanila, magsagawa na sila ng pag-aaral o kaya yung base sa kanilang kaalaman. Sabi mo, mag-forensic sila. Kung may depekto, mag-initiate na uli ng kaso laban sa mga contractors, sa DPWH officials, kung sino yung mga legislators na proponents noong particular na proyekto na yon. So sir, mas magiging matindi ba ang inyong pag-scrutinize sa mga proposed budget lalo na sa flood control kung hindi itemized at tapal-tapal lang haharangin niyo po yung mga panukalang budget para dito? Oo. Tulad nung ginagawa ko ng mga nakarang taon. Kasi 2025, hindi ako masyadong ganong naging aktibo. Although nagpa-participate ako sa budget deliberations. Pero hindi ako naging ganong aktibo kasi na-busy ako sa Blue Ribbon. Pero itong para sa 2027, katunayan, nag-instruct na ako sa aking staff na talagang suriin namin mabuti tulad ng dati namin ginagawa noon pa. So kahit ito, kasi sir, election budget, itong 2027 proposed budget. Kapag ba election budget, anong usually nagiging tradition? Binibilisan na lang yung approval o mas nagiging matindi po yung pag-scrutinize sa budget? Hindi naman. Hindi pa naman siguro ito yung election budget. Pero pwede mo na rin idikit kasi 2027, by October 2027, filing na ng mga COCs, di ba? So dapat tingnan natin. Kasi kung titingnan din natin kabuuan ng budget, year in and year out, actually ang pinag-uusapan lang namin, nasa mga 11-12% eh. Hindi naman talaga yung buong 7.2 trillion. Ang talagang, kasi yung iba dyan parang halos hindi mo na pwedeng galawin kasi PS, pasweldo sa mga taong gobyerno. Tapos yung automatic appropriations, pambayad utang, sa interest at saka sa principal. Tapos yung NTA, hindi na magagalaw. Although, pwede rin naman ang tanungin kung paano ginagastos yun. Pero effectively, pag sinuri natin yung buong budget, nandoon lang eh. Parang wala na kaming pakialam doon sa mga 88 to 89%. Ang talagang pinagdedebatehan na lang namin yung 12%. Yun yung mga new spending na tinatawag. Kasi yung iba parang recurring na yun eh. So, ganun pa man, dapat pa rin talagang suriing mabuti. Dahil after all, ang laki na ng utang natin, di ba? Ang projection nga eh, papalo na tayo ng 21 trillion. Nagsimula tayo dyan. Bilyon lang nung araw eh. Tapos pumalo ng trilyon. Ngayon, ano na, kung 21 trillion, isipin mo paano natin babayaran yung interest at saka yung principal pagdating ng panahon. So, kung walang papasok ng investment, paano na tayo?